Zoro at Luffy pinagtulungan si Scupper Gaban. Bali nagumpisa nga itong chapter 1140 kung saan rin natapos ang last chapter. Kung matatandaan nyo, sinabi nga ni Gaban kay Luffy na kung gusto daw netong makuha ang susi, kailangan nga daw siyang labanan ni Luffy. So ngayon nga nagtataka itong si Luffy kung bakit pa daw niya kailangang labanan itong si Gaban. Bakit hindi mo ba kaya? Yan nga ang sagot ni Gaban kay Luffy. At dahil na-provoke na nga si Luffy, agad-agad na nga siyang bumaba para kumprontahin si Gaban. Habang pababa nga naalala ni Zoro yung nabanggit ni Colon patungkol sa pagiging malakas daw ng tatay niya. Which is ang dinidescribe nga dito ni Colon si Gaban. Mabalik nga kay Luffy gamit nga itong mahaba niyang braso, tinangka na nga niyang kunin itong susi na madali rin namang nailagan ni Gaban. Nagtataka nga mabilis pa ngang ginawa ni Luffy yung ganitong proseso para lang makuha itong susi na madali rin namang naiilagan ni Gaban, hanggang sa dinirekta na nga ni Luffy si Gaban na kailangan daw talaga niyang pakawalan si Loki. Ang sagot nga lang ni Gaban kung ganun naman daw pala, kailangan daw ni Luffy na makuha ito sa kanya. Nung marinig nga ito ni Luffy, mas naging seryoso itong mukha niya. Mas mabilis nga siyang nagtangkang kunin itong susi, pero mas mabilis nga ring umilag itong si Gaban. At this time nga bukod sa pag-ilag, umatake na nga rin itong si Scupper Gaban. Gamit nga itong susi, bigla nga niyang hinampas itong si Luffy. Yes guys, similar nga itong hampas niya sa ginawa ni Kaido kay Luffy. At yes, tinamaan nga si Luffy. Nung makita nga ito nila Road at Nami, gulat na gulat sila. Si Luffy naman nakikita na nating naiinis. At dito bigla ngang pinuna ni Gaban yung suot na straw hat ni Luffy. Mas bagay nga daw ito sa kanya kesa sa suot niyang helmet. Sinabi naman ni Luffy na pinagkatiwala daw sa kanya ni Shanks itong sombrero na to. Medyo nadismaya nga itong si Gaban nung marinig ito at sinabing bakit pinagkatiwala lang daw. Hindi ba dapat ibinigay na daw ito sa kanya ni Shanks? Ang sagot nga lang ni Luffy dahil sa treasure nga daw ito para kay Shanks. Bali habang nag-uusap nga sila patuloy pa rin sa pag-agaw ng susi si Luffy, hanggang sa para tumigil na nga sa pagsasalita itong si Luffy, bigla na lang pinasok ni Gaban itong napakalaking susi na to sa bunganga ni Luffy at sinabing masyado daw itong madaldal. At yes, ibinato na nga ni Gaban yung susi kay Luffy, pero bigla nga siyang naglabas ng dalawang palakol. Nung makita nga ito ni Zoro, medyo naalarma siya, hanggang sa inatake na nga ni Gaban si Luffy gamit yung technique na 8 All Masters. Bumuelo nga si Gaban at pinaulanan ng mga slash waves itong si Luffy. At dahil nga sa may idea si Zoro kung gaano kadelikado itong ganitong klase ng atake, sumigaw nga siya kay Luffy na umilag. Pero mukhang huli na nga para umilag pa. Kaya naman biglang ang tumalon si Zoro para salagin itong atake ni Gaban. Ang naging resulta nga neto nasira yung isang parte ng kastilyo. Nung makita nga nila Nami at Road yung sequence na to, takot na yung nararamdaman nila. Bali sa sumunod na panel nga, mas seryosong Luffy na yung nakita natin. Nag-transform na nga siya into Gear 5. Si Zoro naman handa na ring lumaban. Nilabas na nga niya yung tatlong espada niya. Nung makita nga ni Gaban itong Gear 5, bigla nga siyang napabilib sa itsura ng form na to. At kung inaakala nga natin na mag-uumpisa na ang totoong laban, nagkakamali tayo. Dahil nung time nga naaatake na sana sila Luffy at Zoro, biglang ang binitawan ni Gaban itong dalawa niyang palakol at sinabing susuko na daw siya. Kaya naman napahinto na nga bigla itong sila Luffy at Zoro sa gagawin sana nilang atake. Syempre disappointed itong dalawa na to. Ang sinabi nga lang ni Gaban nagbibiro lang daw siya. Which ang reply nga ni Luffy hindi daw siya pwedeng magbiro, lalo na at pwede daw itong makapatay ng tao. Bali pinagkatiwala na nga ni Gaban itong susi kay Luffy, hanggang sa sumingit nga bigla si Road at i-reveal niya na sana itong totoong pagkatao ni Scupper Gaban. Pero pinigilan nga siya ni Gaban. At dito sinuot na nga ni Gaban yung sombrero at kapa niya. Ready na nga siyang umalis. Habang nangyayari nga ito sinabi niya kila Luffy na kung sakali man daw at aalis na sila Luffy sa Elbaf puntahan daw sila neto. Nung marinig
marinig nga ito nila Luffy at Zoro, inis pa nga rin yung nararamdaman nila. Samantalang si Gaban naman nakangiti at bigla na lang naalala yung naging pag-uusap nila ni Shanks. Dito nga pinakitang nag-hesitate si Gaban na pagkatiwalaan si Luffy. Pero base nga kay Shanks mukhang wala daw dapat ipag-alala si Gaban. Hanggang sa bigla na ngang napunta yung panel sa Walrus School. Dito nga may napansin itong mga bata na kakaibang ibon daw. Kaya naman tinuro nga nila ito sa teacher nila na si Ange. Pero mabilis nga itong naglaho bago pa makita ni Ange. So itong ibon pala na to yung gamit-gamit nila Shamrock at Ganku. At yes, nag-focus na nga sa kanila yung panel. Sa di kalayuan nga sa lokasyon ng Walrus School, ipinakitang nag-create ng Black Circle Star itong si Ganku. Sa bilog nga na to bigla siyang may sinamon. Nakakita nga tayo ng dalawang silhouette hanggang sa unti-unti na nga silang ni-reveal. Yung una nga itong si Saint Summers. Galing nga daw siya sa Shepherd family at miyembro ng Holy Knights. Bali yung suot nga ng karakter na to nakasando lang at boxers. Nakaupo nga siya sa isang trono at may kausap sa Denden Mushi. Base nga sa appearance niya mukhang tinatawagan pa lang siya patungkol sa pagpunta niya sa Elbaf. Pero bigla na nga siyang sinamon kaagad ni Ganku. So this explains kung bakit ganito yung suot niya. Nung makita nga ito ni Ganku bigla siyang napatalikod at parang nahiya. Yung isang karakter pa nga na sinamon may pangalan daw na Saint Gillingham. Mukha nga talaga siyang Kirin base sa spoilers. At gaya nga sa mga Celestial Dragons, may suot-suot nga rin siyang similar sa mga astronaut. Base nga sa appearance niya, mukha nga siyang naka-hybrid form. Since yung katawan nga niya normal lang. At tanging yung leeg at ulo lang niya ang mukhang mythical beast na Kirin. Anyway, bigla na ngang na-realize ng dalawang to na nasa Elbaf na pala sila. Habang nagsusuot nga ng damit, kinumend ni Saint Summers na napakalaki daw ng Elbaf. Nagtataka namang tinanong ni Shamrock na bakit dalawa daw silang nasamon sa Elbaf. Isa lang daw ang kailangan nila. Ang sinagot nga lang ni Saint Summers dahil sa kailangan na daw bumalik ni Shamrock sa Merijoa. Utos nga daw ito ng nasa itaas. Dagdag pa nga nagtataka niyang tinanong itong sila Shamrock kung bakit daw nandito sila sa Elbaf. Binisita daw ba nila yung puntod ni King Herald? Bali wala nga tayong sagot na nakuha. Pero sa huling panel nga ng chapter na to ipinakitang nakatayo sila malapit sa Walrus School, kung saan pinagmamasdan nila itong mga batang giants. As per Saint Summers nga ni-reveal niya yung plano nila, which is yung dukutin daw itong mga batang giants at dalhin sa Merijoa. Pero mahirap nga daw itong gawin base kay Saint Gillingham, since yung may mga marka lang daw ang makakagamit sa mga Black Circle Stars. Meaning kailangan pa daw nilang i-transport itong mga bata na to gamit ang barko. Nung marinig nga ito ni Ganku medyo nainis siya. At dito sinabi nga ni Shamrock na dahil daw sa powers ni Saint Gillingham pwede daw nilang gawing laro itong misyon nila. Laro na mukhang alam na natin ang ibig sabihin. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1140. Bali yung analysis nga para sa chapter na to i-upload na lang natin sa susunod na video natin, since napaka-solid nga ng chapter na to at kailangan ng mas detailed na explanation, lalo na at may dalawang malaking events na ipinakita sa chapter na to, gaya ng paglalaban nila Gaban at Luffy at itong pagre-reveal ng dalawang bagong miyembro ng Holy Knights. Anyway, ayan na nga yung full chapter 1140 at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!